Libu-libong mandirigma na sinusuportahan ng Iran ang nag-alok ng tulong sa Hezbollah laban sa Israel. Maliban sa Hamas, marami pang mga militanteng grupo ang nagpapakita ng agresyon laban sa Israel. Mula noong ikapito ng Oktubre taong 2023 nang atakihin ng Hamas ang Israel na kung saan kumitil ng 1,200 na mga Hudyo, kinabukasan, October 8, ay nagpakita agad ng agresyon at gumawa ng mga bagay na ikasisira ng Israel ang militanteng grupo sa Lebanon na kung tawagin ay Hezbollah. At maliban sa Hezbollah, meron ding militanteng grupo sa Yemen na kung tawagin ay Houthi. Sila naman ang mga nagpaparalyze sa mga barko na dumadaan sa Red Sea sapagkat ayaw nila na may barko papasok o palabas ng Israel sapagkat kanilang iniiwasan ang mga suporta ng ibang mga bansa sa Israel, lalo na kung pag-uusapan ay mga armas. Meron pa ngang mga kababayan nating Pilipino ang nadamay dahil sa ginagawa ng Houthi. Isama mo pa riyan ang mga militante ng Iraq, maging ang Iran na sumusuporta sa Houthi, Hamas at Hezbollah ay gumawa na rin ng pag-atake sa Israel at ngayon na ang IDF ay nasa dulo na ng timog ng Gaza at nasa huling stronghold na sila ng Hamas sa Rafah at pinaniniwalaan na narito nagtatago ang maraming mga leaders ng Hamas at maging mga battalions nito at habang patuloy na pinag-aaralan ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, iba naman ang ginagawa ng Hezbollah. Atake, araw-araw, palipad ng mga drones, rocket at missiles papuntang Israel. Hindi naman nananahimik ang Israel sa ginagawa ng Hezbollah at agad na gumaganti. At katunayan, meron ng mga matataas na commander ng Hezbollah ang napaslang na sa pamamagitan ng airstrike na isinasagawa ng IDF. At dahil sa mga halos araw-araw na gantihan ng rockets at missile sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at sa pagkapaslang sa mga matataas na leaders nitong nagdaang araw, daang-daang rockets at missile ang pinasabog ng Hezbollah papuntang Israel. Mga drones ay nagliparan upang mapag-aralan ang strategy ng Israel at dahil dito, nagkaroon ng matinding anunsyo ang Israel sa buong mundo. Ayon sa kanila, Israel and Hezbollah war is coming soon. Hindi na raw nila matolerate ang ginagawa ng Hezbollah. Ayon naman sa Hezbollah, handa na rin sila na atakihin ang Israel. Nagbabala na rin ang Hezbollah sa Cyprus dahil dito malaki ang possibility na ang airport ng naturang bansa ay gagamitin ng Israel para sa kanilang mga aircraft at mga sundalo laban sa Hezbollah. At dahil sa talagang napakainit na ng sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, libo-libo namang mga fighters na sinusuportahan ng bansang Iran ang nag-alok na ng tulong sa Hezbollah laban sa Israel. Subalit, sa halip na matakot ang Israel sa kaliwat kanan na mga anunsyo na ginagawa ng Hezbollah at maging sa mga support ng ibang mga militanteng grupo ay sumagot ang Israel. Ibinalita ng Arab News na ang Israeli official ay binantaan pa ang Lebanon na magkakaroon ng opensiba militar ang Israel mismo sa Lebanon kung walang negosyasyon na magaganap na pahintuin ang Hezbollah o umalis sila malapit sa borders ng Israel. Ang ibig sabihin nito ay papasukin ng Israel Military Forces ang mismong lupain ng Lebanon kontra Hezbollah kung hindi pa aalisin ng Hezbollah ang mga troops nito na malapit sa borders ng bawat bansa. Yan ang matinding babala ng Israel kahit paman libo-libo sa mga militanteng grupo o mga fighters naman na sinusuportahan ng Iran ang nag-alok na ng tulong sa Hezbollah. At sa report ng Arab News, sa pamamagitan ng speech nitong Miyerkules ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah, ibinulgar niya kung anong mga bansa ang nag-offer ng tulong sa Hezbollah laban sa Israel. Kabilang dito ang Iran, Iraq, Syria
at Yemen at iba pang mga bansa. Ayon kay Nasrallah, nag-offer daw ang mga bansang ito ng libu-libong mga fighters upang tulungan ng Hezbollah laban sa Israel. At ipinagmalaki ni Hassan Nasrallah na kahit ang Hezbollah mismo ay meron ng 100,000 na mga fighters. Pero ayon kay Hassan Nasrallah, pinasalamatan niya na lang daw ang mga bansang ito dahil overwhelmed na daw sila sa napakarami nilang mga fighters. Ang mga pahayag na ito ni Hassan Nasrallah ay kinumpirma ng Arab News. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, kaya ba ng Hezbollah ang Israel? Or baliktarin natin, kaya ba ng Israel ang Hezbollah? Ngayon, kaya ba ng Israel kung madagdagan pa ito ng libu-libong mga fighters mula sa Iran, Iraq, Syria at Yemen? Or kaya ba ng mga bansang ito ang Israel? Pero kung si Nasrallah ang tatanungin mga kaibigan, ayon sa kanya, ang kanilang laban sa Israel ay gagamitan lamang nila ng maliit na porsyon ng kanilang manpower. Ang ibig sabihin nito, hindi raw kabuuang manpower ng Hezbollah ang kanyang gagamitin laban sa Israel, kundi small portion lamang. Ipinalalabas ni Nasrallah mga kaibigan na kayang-kaya nila ang Israel. Hindi pa nga raw kasali dyan ang Iran, Iraq, Yemen at Syria. Pero ang sagot ng Israel, papasukin nila ang Lebanon kung hindi pa aalisin ng Hezbollah ang kanilang mga troops na malapit sa borders ng Israel. Pero maaari pa daw magbago ang mga pahayag ni Nasrallah at ito ay magdidepende sa aktwal na all-out war laban sa Israel. Ayon sa kanya, kung sakaling magbago ang sitwasyon, kung sakali lang na sumabog ang all-out war sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, magiging partner naman daw ng Hezbollah ang bansang Iran, Iraq, Yemen at sinali niya na ang Afghanistan, maging ang Pakistan. At ito pa matindi mga kaibigan, ayon mismo sa opisyal ng Lebanon at maging mga militanteng grupo ng Iraq, ay marami na daw silang mga na-deploy na mga sundalo sa Syria at dagdag pa ng Hezbollah. Katunayan, ang kanilang mga idineploy sa iba't ibang bahagi ng Syria ay nagsisimula ng umatake sa mga allied countries ng Israel. Pinariringgan nito ang Estados Unidos. Ang tawag sa mga grupo na umaatake sa ibang mga base militar ng Estados Unidos sa Syria ay tinatawag nilang Axis of Resistance. Dagdag pa ng Hezbollah, nahihinto lang daw sa pag-atake ang Axis of Resistance kung ihihinto daw ng Israel ang kanilang ofensiba sa Gaza. Ano naman ang inyong masasabi mga kaibigan tungkol sa mga pahayag ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah?